Sa likod ng palasyo, palihim na pinalaki ang natatanging batang lalaki. Mahigpit na kontrolado ng aralin, pagsasanay at panalangin ang kanyang araw at nababalot ng katahimikan at hiwaga ang kanyang buhay. Noong Abril 7, 1629 ipinanganak si Don Juan Jose de Austria kay Maria Calderon, kilala bilang La Calderona, isang sikat na aktres sa Espanya, at Haring Felipe, ika-4 ng Espanya. Ang problema, siya ay anak sa labas. Sinimulan ang konstruksyon ng solusyon noong 1623 sa utos ni Don Pedro Velasco Bracamonte na pinagkatiwalaan ng hari upang bantayan at turuan ang bata. Iuugnay kay Juan Gomez de Mora, ang palasyo ay dinisenyo sa estilong Renaissance na may tahanan at kapilya. Sa isang napapaderang bakuran, ang pangunahing harapan ay nakaharap sa loob kaya natatago ang buhay doon. Sa harapan, umpamani pamisma ang mga inukit na kalasag ng Velasco, koral at eskalera ay nagpapahayag ng kanilang angkan. Habang ang pintuan ng kapilya na may rebulto ni Santiago, nagsalita ang peregrino tungkol sa katapatan sa korona at simbahan. Mahigpit ang buhay dito, maingat ang pagpili ng tagapagturo, kakaunti ang katulong, at mahigpit ang pagbabantay sa bisita. Dumating ang mga liham mula Madrid na may mga alituntunin kung paano dapat ipakilala ang bata sa publiko. Samahan ninyo kami habang binabaybay natin ang palasyo ng Velasco, kung saan hinubog ang kinabukasan ng batang si Juan. Tinulungan siya nitong maging isa sa pinakamakapangyarihang tao ng ika-17 siglo sa Espanya. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat sa Bros of Decay at tayo ay mag-iikot sa isang natatanging lugar ngayon. Ito mga kaibigan ay isang palasyo ng Espanya mula ika-17 siglo. Nakakabaliw na talagang nag-film tayo ng isang monumento para sa channel. Ang arkitektura at kasaysayan ay siguradong napakadakila, kaya naman ganyan ang suot mo. Talagang marangal. Kaya gusto kong sabihin, kung gusto mong makita akong magbihis, kung gusto mong makita pa ang iba tungkol sa mga lugar na ito, bisitahin ang aming social media para sa mas marami pang posts at mag-subscribe sa channel. Oh, siyempre. Sobrang excited ako na ipakita sa lahat ang lugar na ito. Parang natupad ang isang pangarap na maipakita ito. Una sa lahat, nandito tayo ngayon. Sa labas ng courtyard, makikita mo na agad ang mga balkonahe, ang mga kwarto sa itaas, ang magagandang painting na dating nasa gilid pero unti-unting kumupas, at dito rin. Pumapasok ang mga tao. May ilang kamalig doon at isang pintuan para sa mga karwahe noong 1600s at para sa mga sasakyan kalaunan. Tara, pumasok tayo sa loob. Ang unang mapapansin mo pagpasok mo dito, medyo mainit ngayon. Sa Espanya, mga 20 degrees Celsius lang. Pero dito, agad naramdam ang malamig na hangin. Alam mo ba kung bakit? Hindi. Dahil gawa sa bato ang gusali. Oo. Granitikong bato kung tutuusin. Tingnan mo itong mga pader dito. Hindi bababa sa 1 metro ang kapal gaya ng nakikita mo. At noon pa yon para sa insulation. Itinayo ang lugar noong 1623 sa utos ni Haring Don Pedro ika-4 ng Espanya. Oh, Si Don Felipe, ika-4 tama ba? Don Felipe, pasensya na, nagkamali ako. Inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na samahan ang kanyang anak sa labas papunta rito dahil gusto niyang mapalayo ang anak niya sa kaharian at dalhin dito para maitago siya. Inutusan niya si Don Pedro Velasco kung tama ako na maging tagapagturo ng kanyang anak. Oh. Ang pamilya Velasco at Velasco, ang siyang kalaunan ay namahala sa lugar na ito matapos umalis ang anak papuntang Austria. Tingnan mo dito, napaka-interesante ng kwartong ito. Nandito pa rin lahat ng mga kasangkapan ng palasyo at ito ang mga lumang kasangkapan noon. Sa tingin ko, Ito ay mga kasangkapan ng hari. Ibig kong sabihin, tingnan mo naman, at siguradong mukhang kasangkapan din noong panahon ng gitnang panahon. Tingnan mo itong chandelier na meron tayo dito. Grabe, dati itong nasa isa sa mga kwarto ng palasyo. wow, pati yung taas may corona. Oh, talagang espesyal ito. Siguro hindi ito medieval kasi itinayo ito noong ika-17 siglo, kaya panahon na ng Renaissance iyon. Tingnan mo talaga yung upuan sa likod. Gustong gusto ko yon. Sa tingin ko, typical na Espanyol yon. Mayroon na siyang mga medyo kakaibang kasangkapan dito sa kwartong ito. Pati na rin yung kisame.
Parang medieval ang itsura. Masasabi ko. Oo, mukhang medieval nga. Halika pa! Ipapakita ko sa iyo ang lugar na ito. Hindi ko alam para saan ang kwartong ito, pero isa ito sa pinakamagarang kwarto dito. Ginagamit ito para maglipat ng kahit ano papasok sa malaking pintuan. Oo. May iba ka pang impormasyon o pahiwatig tungkol dito? Nung araw, ito talaga ang harapan. Sa totoo lang, hindi naman ito ang harapan, pero parang pintuan sa harap dahil sa laki nito. Oo, tama ka. Siguro isinusulat nila ang karwahe o kung ano man dito sa loob para makapasok ang mga tao sa karwahe at pagkatapos ay makalabas ulit. Maraming karwahe, malamang dahil ang mga taong ito ay mga maharlikang noble. Tingnan mo ang itsura at disenyo ng kwartong ito ngayon. Wow, gusto ko yan. Mayroon silang malaking balkonahe sa itaas na nagkokonekta sa lahat ng mga kwarto ng palasyo sa unang palapag. Oo, kasi may dalawang palapag. Gusto ko ring ipakita yon. Isa ito sa mga eskudo ng pamilya. Hindi ito ang pinaka-importanting eskudo. Hindi ito ang pinakamahalaga. Pasensya na, ito ba ang maliit na bersyon ng eskudo ng Velasco? Oo, gaya na nakikita mo, nasa bawat pader ito. Oo nga. Totoo yan. Sagisag ito ng pamilya. Kung tutuusin, para sa akin, hindi ito sagisag, kundi mas armorial. Isang memorial. Oo, parang sagisag nga siya, pero nasa loob ng isang baluti o parang ganon. Ito ang sagisag ng pamilya Velasco, ang armorial ng pamilya Velasco na nanirahan dito sa loob ng maraming siglo. Interesado rin ako doon sa painting sa ilalim nito. Oo, ang laki nito. Sa tingin ko, totoo rin yan, kung hindi ako nagkakamali. Wow! At makikita mo pa dito sa mga pader, lahat ng mga painting. Lahat ng pader noon ay natatakpan ng mga painting. Unti-unti na silang kumukupas, pero nandyan pa rin sila, gaya ng nakikita mo. Sa itaas, kung tama ako, iyon ang krus ng Templar. Karaniwang krus lang yon sa tingin ko. Wow! Pati sa side na ito rin. Nakikita ko pa rin ang ilang karakter dyan. Pati ang kastilyo. Oo. Wow! At ako, nakatayo sa ilalim ng pintuang ito, ipapakita ko lang sa mga tao ito. Ang laki talaga. Ang laki talaga, sobrang laki. Sa tingin ko, mga 7 hanggang 8 metro yata ito or parang ganon. Oh, grabe ang wild nun. At mula dito, gusto kong humarap ka sa kabila at ipakita mo rin yung side na yon. Gustong-gusto ko ang hugis ng gusaling ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Meron itong mga architectural at decoration katangian ng panahon ng Renaissance. Kaya oo, Ang silid na ito ay talagang mula sa panahon ng Renaissance. tingnan natin kung ano ang meron. Wala silang mga painting dito sa itaas, pero meron silang mga larawan sa mga pader ng kanilang mga ninuno. Ang lugar na ito ay tiyak na ilang beses nang na-renovate, kaya malamang na hindi ito mula pa noong 1,623. Medyo masuli, isang hanay ng mga bangka. Isa pang pintura sa pader dito sa itaas ng pinto. Gusto ko itong katabi nito. Wow! Halos tuluyan ng kumupas ang fresco na ito sa kasamaang palad. Pero napakaganda pa rin nitong tingnan. Tingnan mo rin lahat ng mga kasangkapang nandito sa ibaba. Wow! Chandelier! Itong piraso na ito. Oh, ang daming kasangkapan dito. Pwede ko bang ipakita itong fresco dito sa kabilang pader? Siyempre. Oh, nagpapakita ito ng isang kastilyo. Tingnan mo yan. Oh, nasaan ang kastilyo dito? Ay nako, ito ang pader ng gatehouse. Pader ng lungsod. Wow, ang ganda nito. At may hukbo na nagmamarcha sa likod, parang may dalang kayamanan na kanilang inilipat. Hindi, isang marangal na problema. Isang tao? Oo, ngayon ko na nakikita. Sige, bago ko ipakita sa iyo ang entrance hall, dumaan muna tayo sa hallway na ito dahil mayroong napaka-espesyal na bagay ang palasyong ito. Tara, pumunta tayo doon. Mga ginang at ginoo, malugod ko kayong tinatanggap sa pribadong simbahan ng mga taong ito. Danny, ito ay talagang nakakabaliw. Nakakabaliw talaga. Ito na ang pinakamalaking pribadong simbahan na nakita ko sa lahat ng pag-e-explore ko.
Pero tingnan mo ito, para talaga itong karaniwang simbahan na makikita mo sa isang bayan o saan man. Oo, sigurado. At inilagay lang nila ito sa loob ng kanilang gusali, sa loob ng kanilang palasyo. Sa tingin ko, panahon na para banggitin ang malaking isyu na hindi pinapansin. Oo, hindi ko pa nakikita o nasasabi ang tungkol dito. Pero sa kasamaang palad, may ilang bahagi ng lugar na ito na unti-unti nang nasisira. Gaya ng nakikita mo, kinailangan nilang maglagay ng scaffolding dito. Mukhang matagal na rin itong nandito. Oo, matagal na talaga. Pero ang nakakalungkot dito, matagal nang inabandona ang lugar na ito. Mula 1,000 naraan 91 iniisip naming walang nakatira rito o walang ginagawa sa palasyo mula noon. Wala nang ginawa sa palasyo. Pero bago pa yon, parang inabandona na talaga ito. Kaya matagal nang walang silbi ang lugar na ito. Hindi ko alam, may plano ba para sa pagpapanumbalik? Wala pa ring naibabalik o naipapagawa rito sa loob ng halos 100 taon. Oo. Medyo nalilito pa ako dahil may scaffolding dito. Kung tama ako, huling na-restore ang lugar na ito noong 19 na raangs. Tama ba? Maagang 19 na raangs. Oo, parang ganun. Kasi parang may nabasa akong ganun. Kasi noon, sinusubukan nilang lagyan ng kuryente dito sa loob. At oo, yun na ang huling beses. Narito tayo ngayon sa altar ng simbahan. Hindi masyadong maganda. Pero napakasimple lang. Pero magkakaroon ka ng malaking painting sa gitna at isa pa dito sa ibaba. Mas marami pang mga bagay sa pader, mga kurtina at mga krus. Pero ngayon wala na, itong maliit na krus na lang. Simpleng maliit na krus. May isa pa doon na hindi pa natin na ipapakita. Halika't tingnan mo. Oh, ipinapakita mo ang scaffolding. Oh, at ang plaster, ang crown molding ay pininturahan dito at yung iba ay hindi. Baka nasira na lang ito dahil sa kalumaan o iba pang dahilan. Heto na. Isang malaking version. Isang napakalaking bersyon na narito pa rin sa lugar na ito at napakadetalyado rin. Literal na kasing laki natin ito. Oo, kasing laki talaga ng tao yan. Oh. Nakakatulong. Tingnan mo rin itong pintuan dito sa simbahan. Hindi kasing taas ng isa pa pero mataas pa rin ang mga kurtina. Nakita mo na ba ito? Ang galing nito. Namangha talaga ako sa simbahang ito. Sana balang araw ay may dumating at ayusin ang lugar na ito. Oo, napakagarbo ng lugar na ito. Magiging perpektong museo ito. Oo, siguro isang museo dahil may kwento talaga ang lugar na ito. Para sa maliit na bayan, malaki ang epekto nito. Oo, syempre. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ngayon yung pasukan na sinasabi ko kanina. Ulit, magagandang fresko dito sa pader. Mukhang hindi sila maharlika, parang pangkaraniwang tao lang. Ang ganda ng pagkakapinta. Nakita mo rin ba yung mga tile sa ilalim? Isang bagay na talagang Espanyol at Portuges, mas Portuges kaysa Espanyol. Masasabi kong oo, Sasabihin ko rin, oo, pero ginagawa rin ito sa Espanya. mas bago itong tile na ito, hindi ito galing noong unang panahon. Oo nga! Makikita mo pa rin ang semento sa paligid nito. At ito rin ay isa pang pintuan dito. Pero ito ay isang pintuan sa gilid, madalas. Oh, pero ito ay nasa harapan, Ito ay nakaharap sa harapan ng gusali. Oh, pero hindi ito parang harapan. hindi. Parang yung malaking pinto doon ang totoong harapan. Pero sa tingin ko, maraming tao ang papasok dito sa pintong ito. Siguradong sigurado. At pagkatapos, yung malaking hagdanan na papunta mismo sa palasyo. Grabe ito. Ang lupit nito, siguro ito na ang pinakamalaking hagdanan na nakita ko. Ito na siguro ang pinakamataas na nakita ko. Parang naglalakad ka talaga sa kasaysayan, parang nasa museo ka. Oo, naglalakad ka sa lugar kung saan naglakad din ang mga hari at reyna at nagbibigay yon ng kakaibang pakiramdam. Ano ang nakikita mo? Hindi, isang eskudo lang ito. Oo nga, tingnan mo rin doon. Hindi ko alam kung makikita mo ito sa camera, pero may magagandang stained glass din dito. Oh, nasa likod mo ako. Oh, Kung saan may umbok sa hagdanan. Naalala nila ang kanilang pinagmulan sa bawat sulok ng lugar na ito.
Isang bagay na gusto kong ipakita dito ay ang mga bandilang nakasabit dito bilang isang malaking kurtina. Nakikita mo ang bandilang ito. Yan ang bandila ng hari. Hindi maaari. Oo, yan ang bandila ni Felipe ikatlo o ng ikaapat. Sige, pero maaari nating ipagpalagay na madalas bumisita ang hari sa lugar na ito. Siguro, pero kadalasan kapag may mga anak sa labas ang mga hari, ayaw nilang magkaroon ng kinalaman dito. Kaya nagkaroon siya ng inlucium salt, pinaalis niya sila at ayaw na niyang makita pa siya muli. Pwede mong gawin yon noon sa mga royal na pamilya kasi gusto mo lang mawala ang problema o masolusyonan, di ba? Ang problema ay mawala. Ang wild isipin yon. Madalas nangyayari yun. Ang saya makita dito. Wow. Pero inalagaan niya ng mabuti ang anak niya, gaya ng nakikita mo. Anak pa rin naman niya yon siguro. Lahat ng mga eskudo na nakikita mo dyan sa itaas ay mula sa mga pamilyang nag-asawa sa pamilya Velasco at inilagay nila ang kanilang eskudo. Pati na rin. Diyan sa itaas at pagkatapos hanggang sa pinakataas, meron kang napakagandang ipinintang medalya. Sa tingin mo ba yung kandelabra na nakita natin sa ibaba ay Nababagay dito? Oo, sigurado. Pwede sanang nandito yun, pero baka masyadong mababa na yung kisame para mailagay yun dito. Grabe talaga. Aakyat tayo mamaya, pero gusto ko munang ipakita sa iyo ang bahaging ito ng palasyo. Simple lang ang una kong sinasabi kapag pumapasok ako dito. kung titingnan mo ang mga pader, makikita mo ang mga kawit na ito. Dati, maraming painting, larawan at ganitong mga bagay dito. Kadalasan ang mga ganitong lugar ay puno ng mga painting at iba pang mga bagay. May ilang magagandang kasangkapan pa rin dito. Hindi ito katulad ng mga kasangkapang medieval na nakita natin sa ibaba. Pero may mga kakaibang piraso pa rin. Masasabi kong maganda ang pagkakaukit. Astig na salaming pintuan. Pwede kang pumasok. Salamat! Tingnan mo muna itong kwarto. Ito ang banyo. Kaibigan ko, pero ordinaryong banyo lang ito. Pero may napaka-espesyal itong bagay. Makikita mo dito, may bintana na direkta papunta sa simbahan. Literal mong makikita ang kapilya mula sa banyo. Ang galing naman nun. Nakakamangha talaga pero medyo kakaiba rin. Hindi, mula sa likod. At pwede ka lang basta-basta umupo dito sa inidoro mo at panoorin ang gulo doon. Tama, ang wild talaga. At ang gusaling ito ay kakaiba talaga ang disenyo. Dito tayo papasok sa bahagi ng kusina, maliit na kusina. Malamang dito nagluluto ang mga katulong ng pagkain, hindi ang mismong mga may-ari. Tama. Magagandang cabinet na may mga kurtina at lahat-lahat. Wow. At may natira pang pagkain dito sa loob. Wow, kamangha-mangha. At gusto ko ang kalan na meron tayo dito. Pilak na kalan. Itong bagay na ito dito. At dito makikita mo ang balkonahe na nakita natin mula sa labas kanina. Pwede mo sigurong ipakita ng mas malinaw ang mga painting. Pwede ba yon? Mas kita na namin ngayon. Makikita mo na yung mga painting sa labas ng balcony. Magaganda sila. Ang gaganda ng mga painting na nakadisplay sa bahay na ito. Talagang lahat ay may problema. Narito ang kwarto. Ito ang una nating nakita. Anong nakikita ko? Ayos pa rin. Pero nakita mo na ba ang kama? Maliit, sobrang liit. Sobrang liit, pero bukod doon, pasensya na, pero pangit siya. Pangit, simple, maliit na kwarto. Hindi pang maharlika. Malamang pinalitan nila ang mga kwarto nung niremodel nila ang lugar na to. Pero naisip ko, kung nasa isang marangal o maharlikang lugar ka, malalaki rin sana ang mga kwarto. Huwag kalimutan na malaki ang pagbabago dito dahil sa remodeling. Halimbawa, itong mga pader na nakikita mo ngayon, Malamang hindi na ito ang orihinal. Oo, manipis sila kumpara sa iba. tingnan mo, nandito pa rin lahat ng damit at gamit. May mga damit doon. At meron din tayong magandang painting na nakasabit sa pader.
Gusto ko talaga ng glass door na may kurtina papunta sa mga kwartong ito. Dito makikita natin ang isa pang kwarto na tuluyang nagulo. At ito ang dating kainan ng bahay. Napakasimpleng kainan. Muli, makikita mo ang ilang mga postcard na nakakalat dito. Oh, may mga sulat pa rin sila. Grabe. Ito ay mula pa noong 1950 kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko alam. Isang simpleng kainan sa loob ng isang marangal na lugar. Oh, tingnan mo ito. Gusto ko talagang makita ang mga paglalarawan ng nakaraan. Wow! Talagang maganda ito. Oo. Nakita mo na ba ang kabinet na ito? Oh, medyo sira-sira na ito. Sira-sira na ito, pero may magaganda itong ukit. Oh, Tingnan mo yung isa dito sa baba, parang sasakyan ng pangangaso o kung anuman. May mga hayop doon, pero ang pinakagusto ko ay yung nandito sa taas. Hindi ba't kamangha-mangha yun? ang ganda. Napakadetalyado ng mga ukit. Hawakan mo ang ulo mo, at pati ang mga salamin ay nandito pa rin. Grabe. Siguradong may hilig talaga sila sa mga cabinet na may salamin at kurtina sa likod. Oh, uso talaga yun. No. At heto rin ang isang medyo interesting na tampok ng bahay. Mula dito sa dining area, makikita mo pababa sa kwarto kung saan tayo galing. Ganun lang. Oh, at ayun ang balkonahe. Gusto mo bang silipin? Oo, sige, punta tayo doon. Wow! Ang balkonahe na ito ay paikot sa buong kwartong ito. Ang galing naman yan. Pero sa tingin ko, palaging madilim dito. Kagaya ngayon, maliban na lang kung bubuksan mo lahat ng pinto. Oh, Tingnan mo, ito siguro ang isa sa pinakamagandang crest dito sa bahay na ito. Tingnan mo kung paano ito nakadisplay. Ito ang Velasco crest. Ito ang crest ng pamilya ng mga taong nanirahan dito sa loob ng maraming siglo. maganda ito. Makikita mo pa nga na may espada na tumatagos dito. Hindi ito espada. Ito ang krus ng Orden ni San Jaco. Oh, tumatawid ito sa orden ng... Kung makakita tayo ng isa pang krus sa lugar, pwede natin itong tingnan. Sige, napakagaling. Kamangha-mangha. Isipin mo na lang na tinitingnan mo ang mga coach mo mula dito sa taas pababa doon. Tuwing umaga, dala mo ang kape mo at tinitingnan ang mga coach mo mula sa itaas. Yan ang buhay. Isang mabilis na tingin na lang dito. Dito mas malapitan natin itong makikita. May parang balkonahe rin dito sa itaas at may isa pang kwarto sa bandang iyon. Sa tingin ko, dati ay may rehas dito sa itaas. Mukhang delikado ito. Pero maiisip mo na mahigit 400 taon na ang lumipas. Siyempre, paulit-ulit mo itong i-renovate. Iba't ibang tao, bagong panlasa, bagong panahon, at siyempre, maraming pera. Anong gagawin mo sa perang yan? Gusto kong maglakad-lakad hanggang sa pinakataas na palapag ng lugar na ito ngayon. Ang bongga. Sige, tuloy lang. Ang ganda talagang makita ito. Ikaw pa, naglalakad lang suot ang mga damit na yan. Parang pakiramdam ko, bahagi ako nito ngayon. Oo. Pakiramdam ko, kayang-kaya kong tumira dito. Titira talaga ako kung may pagkakataon, pero hindi ngayon. Siyempre, Hindi. dito mo talaga mapapahalagahan ang lahat ng mga eskudo at ang galing ng pagkakagawa sa pasilyong ito. Wow, ang ganda naman. Hindi ko idededika ang pasilyong ito sa Espanya, mas Italian ang dating nito. Sa ilang bahagi. Oh, Wow, napakagandang kurtina. ito ay kurtinang tapestry. Hindi ito mukhang kurtina ngayong linggo. Kurtina. Grabe. Dito sa pader sa kwartong ito, makikita mo rin na may isa pang tapiserya. Medyo kupas na ito ngayon. Oo nga. Ay natatanggal na ang takip ng pader. Malapit na itong bumagsak. Sandali. Eto na ba yung oo? Ito ang krus ng Orden ni San Jaco. Hindi mo maitatanggi na mukhang espada ito, di ba? Oo naman, siyempre. Pero ganun talaga dapat. Dapat talaga itong magmukhang espada. Oo, Para ipakita ang lakas o kung anuman. Na tinatawag kong pinto ng pagpapakamatay. Diyos ko, diretso yan sa hallway. Sige,
Huwag kang tumayo dyan ng matagal kasi hindi yan ligtas. Ang stained glass. Ipakita mo rin sa mga tao yung stained glass doon. Tingnan mo yan, nakakabilib talaga. Susubukan kong dahan-dahang isara ang pintong ito. Sige. Oh, hindi ko rin alam bakit may pintong yan, pero mukhang delikado. Hindi ko rin alam. Isa pang kortina. Napansin ko rin na may maliit na kampana sa kwartong ito. Oh, isang doorbell siguro. Oo, sa tingin ko, baka doorbell nga. Oh. Kaya dahil hindi mo maririnig ang doorbell dito sa itaas mula sa ibaba, Hindi. imposible yon. Ang malalaking pinto. Punong-puno lang ng mga yon ang lugar. Oo, at naaaliw din ako sa mga butas ng susi na to, kung saan ilalagay mo ang isang napakalaking susi at iikot mo ito. Para sa akin parang medieval ang dating yon. Oo. Pagkatapos mong ipakita ang kwartong ito, sa tingin ko isa ito sa pinakamahalagang kwarto sa bahay, ang living space. Oo, ito ang living room. Sigurado ako. Oo. Una kong napansin pagpasok ko sa kwarto ang malalaking bandilang nakasabit sa gitna. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng mga ito. Isa na namang tela ito, hindi tunay na bandila. Oo, may makukuha kang bagay sa loob ng oval na hugis na yon. Tama. At pagkatapos, sa gitna ng kwarto, nandoon lahat ng upuan sa paligid ng fireplace. Doon umuupo ang pamilya tuwing gabi. Masasabi ko na mas moderno talaga ang mga kasangkapang ito. Oo, galing ito sa muling disenyo ng palasyo. Dati sa ibaba ang mga lumang kasangkapan, pero inalis na nila iyon. Gusto ko rin yung mga bandila doon sa pader. Hindi ko alam kung para saan ang bandilang ito, pero itong may leon, iyon ang leon. Kaya ito ang Espanya, hindi ko alam kung iyon ba ang crest ng Espanya, pero sa ilang bahagi ng Espanya, iyon ang rehiyon ng Leon, Castillo. Kaya parang bahagi lang ito nito. Alam mo, Kasama sila sa maraming gawain ng pamilya. o ilang henerasyon na rin. Nakita mo ba ang mga upuan ng direktor dito? Mukhang totoong-totoo sila. Siyempre, Oh, tingnan mo ang hagdan. Totoong-totoo ang trabaho sa hagdan. At kung hindi ako nagkakamali, pwedeng bumagsak ang mga upuang ito. pwedeng bumagsak. May pagbagsak sila. Oo, Magaganda sila. mahal ko sila. At dito naman, itong bahagi ng palasyo ay literal na bumabagsak. Nakakalungkot talaga. Itong mga ito, mga piraso ng kisame na bumagsak na sa paglipas ng panahon. Sinubukan nilang takpan ito ng ilang piraso ng plastic wrap. Kasi tingin ko bumabagsak na yung bubong. Makakasilip ka sa labas dito, pero may skylight pala sa taas. Skylight pala. Akala ko langit na, pero darating din yon. Ito ay isang biga na dating nandyan. Oo nga, grabe. Ang laki pala niyan. Hindi ko pa nga napansin yun. Grabe, di ba? Wow. Dito, makikita mo ulit ang mas maraming stained glass sa mga bintana. Sa palagay ko, kailangan rin nating ipakita dito ang organ. Oo nga. Hindi tayo pwedeng umalis dito nang hindi ipinapakita ang organ. Maaaring ito ang organ ng simbahan noong unang panahon. Di ko alam kung may organ sila. At ang simbahan, hindi ko rin alam. Gawa ito sa London. Hindi tutunog ang organ kung walang kuryente. Organ ito na tumutugtog gamit ang hangin. Ang ibitdo ay isang scroll. Tingnan mo yan, ayos ba? Isa pang bagay na gusto kong ituro ay ang kwartong ito. Sa palagay mo ba yung isang tagapamagitan na nakita natin sa ibaba ay nasa kwartong ito o sa hagdan? Ibig kong sabihin, baka mas mabuti na nandito tayo. Oo, baka siya ang tagapamagitan ng kwartong ito. Wow, talagang kamangha-mangha ang palasyong ito. Oo nga. Tingnan mo yung mga upholstery. Nakakabilib din talaga. Mukha talagang na-restore na ito. Oo, malaking upuan. Pumasok na lang tayo dito. Makikita mo ang maraming bahagi ng palasyo na kanilang tinipon at inilagay sa kwartong ito. Parang may bumagsak. Oo, maraming bagay. Ang ganda ng painting sa pader.
Tingnan mo kung ilang prutas meron dito. Oh, makikita mo ang isang maliit na unggoy sa sulok. Oh, Ang cute naman yan. malaking painting ito. At narito ang isang napakaliit na pinto sa sulok. Napaka-cute na maliit na pinto. Sumilip na ako ng kaunti kung ano ang nasa loob. At kailangan nating mag-ingat dito. Oh, Ang aking double na kwarto. ito ang tinutukoy ko kapag sinasabi kong kwarto ng palasyo. Malaki ito. Grande ito. Hindi ko akalaing natutulog sila sa ibaba noong 16 na raang si. Oh, sa tingin ko na-renovate na ito. Oh, Heto, papasok tayo sa isa pang kusina sa loob ng lugar. oh, mukhang ganun nga. Oo, mas grande ito. Mas malaki at napakataas ng kisame. Dito, makikita mo ang katulad na kalan pero iba ang kulay. Oh, nandito pa rin ang mga plansa. At medyo mas bago ang mga ito dahil mga dekuryenteng plansa na ito. Tulad ng nakikita mo, may 2 saksakan doon. Kaya ito ang mga plansang ginagamit nila sa damit. Ano ang nakasulat? Bilbao. Bilbao. Nice. Espanya. Wow. Oo, lahat ng mga plato. Oh, nandito pa lahat. Nandito pa rin. Grabe. Gusto ko pa rin itong kabinet dito sa taas. May ilang baso pa na naiwan sa loob. Oo, simple. Maganda ang kusina at lahat ng bintana ay nakaharap din dito. Nagtataka ako kung para saan yon. Oh. Pwede mo bang tingnan? Maliit na bagay. Hoy! Hello, anong kwarto yun? Banyo ulit yan. Napakasimpleng banyo. Pero papunta ulit sa simbahan. Doon banda. Yung 2 bintana na yun, papunta lang sa mga banyo. Kaya pwede kang mag-relax sa banyo mo at panoorin ang gulo dito. Uy, tingnan mo yung fresco dun sa taas. Oh. Oh, gawin ko yun. Maaari mo ring ipakita ang crown molding. Oh, pati ang buong bubong. Mas kita mo ito dito. Ang scaffolding at ang pagkabulok na sumisira sa simbahan. Oh, Nakakalungkot talaga. sobrang lungkot. Ang banyo. Malaking espasyo ito na nag-uugnay sa lahat ng sulok ng itaas na palapag. Dito, meron tayong isa pang kwarto. 2 kama pa rin ang nakatayo dito. Mas ramdam ko na mas original ito. Sa tingin ko, Oo, talagang may ilang napakahalagang bagay pa rin dito sa lugar na ito. ay wow, ang ganda naman. Parang katulad ng meron ka pero mas moderno ng kaunti. Sa tingin ko, gusto ko ito. At yan ang magdadala sa atin pabalik sa pangunahing kwarto dito. Napalibutan na natin. Astig! Kailangan pa nating akyatin ang hagdang ito dito sa kusina. Napansin mo na ba kung ilang palapag meron ang lugar na to? Nasa 3 palapag na tayo ngayon at iyon ang magiging 4 na palapag sa loob ng lugar na ito. And ang bahay, parang ang mga palapag ay sobrang laki. Oo, Kaya siguradong isa itong napakalaking palasyo. talagang. Talagang curious ako kung para saan yung bintanang yun doon. Oo, parang may mga bintana sila na papunta sa iba't ibang lugar. At kakaiba talaga ang arkitektura dito. Tinitingnan mo yung hagdanan. Oo, tinitingnan ko yung hagdanan kasi punong-puno ito ng sapot ng gagamba at bulok na. Sasabihin ko lang na maganda yung hagdanan. Oo, maganda nga pero sobrang luma na. Ay grabe. Mag-ingat ka sa tinatapakan mo. Oo. Yung bintanang tinutukoy mo. Sa tingin ko, wala namang masyadong silbi. Ito. Hindi. Nandito lang yan sa taas. Hindi ko alam kung anong meron sa taas natin dito. Tingnan na lang natin. Oh, tara. Tingnan natin. Iyan ang atik ng bahay ng palasyo. Wala naman, bubong lang yan. Sige, pero ang astig ng lugar na to. Wow, may mga paniki dito sa taas. Mag-ingat ka. Oo. Grabe, hindi ka maniniwala sa nakita ko. Saglit lang, kukunin ko ito. Sige, sige. Naisip ko kung ano kaya ang sorpresa. Oo, nakakabaliw. Hindi pa ako nakakita ng ganito dati. Sige, paalala lang na sensitibong paksa ito.
Ipakikita namin ang isang taxidermy na pusa, kaya ipapakita na namin ito sa 3, 2, 1. Grabe. Tingnan mo itong piraso na ito. Mukha siyang mabangis na pusa, pero medyo maliit siya. May dugo pa nga sa mga tainga nito. Ano? Pero bakit nandito ito? Hindi pa ako nakakakita ng ganito dati. Ilalagay ko lang ito dito. Sobrang nakakabaliw, grabe. At iyan talaga ang dahilan kung bakit palagi kong gustong pumunta at mag-explore sa mga atik. Dahil dito, nag-iipon ang mga tao ng mga bagay na di na kailangan pero interesante pa rin. Totoo ba? Noong 1623 ito itinayo. Napakagandang lugar para sa pamilyang Lashko at tunay kong nagustuhan na ipakita sa inyo ang makasaysayang monumentong ito. Sana balang araw ay makahanap sila ng pondo para maayos muli ang lugar na ito at mapakinabangan ng mga tao rito. Salamat sa video, kaibigan. Walang anuman. Nagpapasalamat kami sa inyong lahat sa panonood ng video ngayong linggo. Kung nagustuhan ninyo ito, paki-like ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng mata sa komento sa ibaba. May link din sa description para sa Patreon kung saan pwede nyong suportahan ang channel at matulungan kaming ipakita ang mga lugar na ito sa mundo. Sa lahat ng iyan, maraming salamat at magkikita tayo muli sa susunod na linggo para sa isa na namang epic na adventure. Mahal ko kayo, paalam.